please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Basahin nyo yung saligang batas. Ako pa ulit-ulit kong binasa yan. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Kita ubos kita bounded by our oath of office na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Sinumpa kahiton. Uusalayt at presidente, uusalayt at speaker, uusalayt at kongreso. Bangin manilikado hiya, hindi pananagutan, haaton balaod, nga haaton konstitusyon. Salit nag-a-advise ako, itakon premo, akon mahihimo, hinay-hinayla. Kay may datahin ni mga sagrado, mga sinumpaan, itatong tao, nga itatong gobyerno. As mentioned by our majority leader, the House is open to an investigation, if not on the crime of sedition, but actually looking up whether the former speaker was remiss in his duty to act honorably as a member, befitting a member of Congress. He is an elected official, and all elected officials in the country have taken an oath to protect and preserve the Constitution, and that being the case, including the constitutional order, of which the President, if not for the person, the institution and office that they represent must be respected at all times.